Maraming fighting style sa anime ang mga kakaiba in terms sa pakikipaglaban at hindi na malingid sa kalaman natin na nagbumala nga ito sa iba't ibang culture sa iba't ibang anime. At sa martial arts nga ay lagi nagpipresenta ito hindi lang sa tunay na buhay kundi sa anime din at sa mga manga chapter at nire-respeto nga natin ang lahat ng mga yon when it comes sa mga ipapalabas pa lamang sa anime. At sa anime most of the time may kita natin na palaging ginagamit nga ang hand-to-hand combat. At sa Bakiverse nga o mas kilala nating Baki Hanma aka World Strongest Boy sa Bakiverse susubukan natin ikumpara ang martial arts ng One Punch Man dito. At palagi ko sa One Punch Man anime may kita nga natin dito ang maraming talented at malalakas na martial arts sa One Punch Man verse. At hindi na malingid sa kalaman natin yung mga laban sa One Punch Man more on martial arts talaga. At also ang One Punch Man ay still demonstrating the best hand-to-hand combat sa manga history. Correct me if I'm wrong guys no. So ngayon nga i-analyze natin ang kakayahan ni Baki Hanma at yung kanyang overall talent against sa best martial arts sa One Punch Man. Pero syempre kung bagong visit ka pa lang sa ating channel huwag mong kalimutan i-like ang video na to. Kung pag-uusapan naman natin well-known martial arts anime industry, no doubt para sa akin ang Baki series, ang pinaka-dedicated series in the particular craft. I mean kung bibilangin nyo kasi yung series ng Baki sa overall volume nito naglalaman nga ito ng 1,332 na chapter na kung saan literally na mas marami pa nga ito sa One Piece. Sa loob nga ng 1,332 chapter na ito ay naglalaman ng isang batang lalaki na trying to surpass his father na kung saan ang pinakamalakas na creature sa anime series na to. At ang batang tinutukoy sa 1,332 na chapter is no one other than the world's strongest boy, Baki Hanma sa Bakiverse na ito. Si Baki Hanma ay currently considered na kasing lakas nga ito ng kanyang ama na si Yujiro Hanma na kung saan na malapit na nga nito na mamaster ang martial arts na nagpalamang nga ito above the every character in the Baki series. Katulad nga ng kanyang ama na si Yujiro Hanma. At isa din sa mga ability ni Baki, kaya din ni Baki mangopya ng mga iba't ibang technique sa mga nakakalaban nito at mas malakas pa na kung saan na-master nga din nito ang Aikido without even knowing it. At yung isa pa yung paggamit nga nito ng technique ni Kakukayo. At isa din si Baki na gumagamit ng multiple technique katulad ng paggawa nito ng imagination ng kalaban nito na kung saan parang reality niya nga itong nilalabanan. At isa din sa kakayahan ni Baki yung reading his opponent brain signal. At ang lahat ng ito is majority of martial arts presented in the story. Pero bago natin umpisahan ang scaling, meron ako nakitang major problem regarding sa Baki manga. Ito yung mistranslation ng manga sa English translation. Hindi na malingid sa kalaman natin na ang Baki series doesn't really have an English official publisher. Wala tayong choice kung hindi basahin ito mula sa mga fans translation source. Katulad na lang ng The Spy ni Back Team at Wild Fang Project. At sila din mismo ang nagtatranslate nito sa English version ng Baki. Pero thankful pa rin tayo sa kanila dahil nababasa natin ito in English version. Pero most of case sa English version nila so many translation error talaga. Nagiging tama na lang ang translation nito kapag nailabas na ito sa Netflix or national TV. Mahalaga kasi ang pagta-translate nito para hindi mag-iiba ang kwento ng isang manga chapter. Like for example sa naging laban nila Oliva at Gibaro in chapter 49 of Baki Hanma. Yung paglindol nito sa Arizona prison which is kung mapapansin nyo sa English translation ang pagkakasabi sa translation buong mundo nga daw ang naramdaman yung lindol na ginawa ni Oliva na kung saan naniwala tayo na buong mundo nga yung niyanig ng ginawa ni Oliva. Pero in Japanese translation is wala naman daw nangyari sa global scale na paglindol na kung saan nagkaroon nga ito ng mistranslation. Anyways, para magkaroon tayo ng idea kung gaano nga ba kalakas itong si Baki, obviously scale him to the strongest creature in the world, Yujiro Hanma, na kung saan nga allegedly na nagpahinto ng earthquake with his fist at kung saan nga nag-generate ito ng 482 kiloton na enerhiya. When it comes naman sa liksi at bilis ni Baki, magkasing bilis na din sila ni Yujiro Hanma na kung saan nga pati ang kidlat ay naiiwasan ni Yujiro Hanma na kahit na hindi naka-activate ang demon back ni Yujiro ay nakakaya nitong kumilos ng napakabilis na kung tutuusin halos si Baki ay ganun na din. Pero marami talagang iba't ibang fans ang nagde-debate regarding Yujiro can really dodge a lightning or stop an earthquake dahil doon marami din nagsasabi kung kaya daw ni Yujiro Hanma yung mga ganung bagay. So even their two sons na si Jack at Baki ay kaya din gawin yung mga ganon. Kaya in Bakiverse in terms of speed, masasabi natin ito yung massive hypersonic at large town level in terms of attack potency. Pero lately nga Baki Hanma been showing nating but clear domination sa ibang character sa Bakiverse na kung saan nga 10 seconds to completely wash off high tier character katulad ni Sukune. Pero ang tanong natin is paano kaya kung ikukumpara natin si Baki against the One Punch Man through martial arts?
Without a shadow of a doubt, ang One Punch Man ay isa sa pinaka-the best fight choreography sa manga industry. Dahil may kita natin bilak ni Garou yung punch ni Genesis sa pamamagitan ng hita nito. At si Bam naman ay being a total badass using his back to the sun habang nasa area si Garou. At isa lang ito sa mga amazing move at creative attack na usually may kita natin sa One Punch Man style at fist user. At kung mapapansin nyo, meron 30 fist martial user artists in the series na to. At most of them hindi pa natin nakikita lumaban ng mga ito, pero some of them has been displayed sa Super Fight Tournament. At yung iba naman na-mention dito pero hindi naman natin nakita itong lumaban. So ngayon sa video natin na to ipapakita ko lang yung mga most relevant fighter in One Punch Man na kung sino ang prominent in the general plot of the series. So ang mga babanggitin ko nga sina Lightning Max, Snake, Chuse, Bakuzan, Suryu, Garou, Silver Fang at Bam. Pero hindi na natin isasama sina Orochi at Gogetsu dahil napaka-unfair na nun. Umpisahan nga natin kina Snake at Max dahil hindi na malingid sa kalaban natin. Sa akin personally this both should be the weakest of the list na kung saan they managed to advance by defeating the martial arts in the tournament. Na kung saan muntikan na nila itong ikamatay. Sa makatuwid, both of them should be on the similar tier since hindi nila kaya matalo ang mga demons. Matungo naman tayo kay Bakuzan na alam naman natin na mas malakas nga ito sa naunang nabanggit natin dahil hindi lang naman dahil sa naging 2 times champion nga ito sa Super Fight Tournament dahil natalo nga din nito yung mga nakatalo kina Snake at Max. At may confident nga ito if any monster appear in the stadium he able to deal with it. Next in line natin si Suryu. Ito nga si Suryu significant stronger than every fighter in the tournament except sa kalbong malakas manuntok na si Saitama dahil tinalo nga nito si Max at Snake ng madalian lang. At inamin din naman ni Bakuzan na mas malakas nga ito sa kanya. Kung itatapat naman natin ito kay Chuse may possible nga na manalo nga siya dito. Madako naman tayo sa skill and martial arts aspect ng bawat fighter. May kanya-kanya silang set of skill and separate them from the other. Katulad ng skill ni Snake na biting snake fist na kung saan tatama sa iyo nang hindi mo ito napapansin. At isa pa yung Dark Hell Assassination ni Bakuzan na kung saan hitting the vital point sa katawan mo nang hindi mo rin napapansin. At yung huli nating babanggitin nga yung pag-atake ni Bam ng Wind Iron na kung saan ginagamitan niya ito ng wind pressure para mahati ang kalaban. Ang mga nabanggit nating fighters certainly attain a proficient level of fighting when it comes to hand-to-hand combat. At with all of being said sa mga fighter na nabanggit kakayanin nga ba ni Baki Hanma any fighter sa One Punch Man? Pero kung kayo ang tatanungin kung hand-to-hand combat ba may pag-asa nga ba si Baki sa mga nabanggit natin? Oo, nandun na nga tayo na may pagka-martial arts nga din ang One Punch Man in terms sa pagkikipaglaban. If ever nga na sumali nga itong si Baki sa Super Tournament sa One Punch Man, palagay nyo ba sino-sino kaya ang magiging match nito na character sa One Punch Man? Except na natin si Kalbong Saitama, ka-level na kasi nun si Son Goku. Comment your opinion down below. Pero syempre kung bagong visit ka pa lang sa ating channel, wag mo kalimutan i-like ang video na to. See you in the next video guys, maraming salamat. Peace!